Maraming mga bagay na ligid na sa ating kaalaman. Sa video ito ay narito ang ilan na masasabi nating nakakatawang mga impormasyon na nakakatawa rin namang malaman. Alam mo ba na isang kamanghamanghang natural event ang nagaganap sa Christmas Island kada taon? Ito ay ang pagdagsa ng milyong-milyong mga alimango sa dalampasigan ng isla. Ang Christmas Island ay nasasakupan ng Australia at tinatawag din itong Territory of Christmas Island. At ito ay matatagpuan sa Indian Ocean. 350 kilometers ang layo sa Java at Sumatra. Kung iisipin mo ay ilang kembot lang ang layo nito sa Indonesia, pero pag-aari ito ng Australia. But anyway, sinasabing nasa 43.7 million na mga alimango ang tila nagpa-party-party sa dalampasigan sa isla taon-taon. Ang Christmas Island Red Crab ay endemic sa Christmas Island at sa Cocos Island sa Indian Ocean. Sila ay dumadagsa sa dalampasigan isang beses isang taon dahil ito ang panahon ng kanilang pangingitlog. Mula sa mga pinagtataguan nila sa mga rainforest ay kanya-kanya silang diskarte kung paano makakarating sa tabing dagat at ginagawa nila iyon sa panahon ng tag-ulan kung saan ang isang babaeng alimango ay kayang mangitlog ng halos 100,000. Ang senaryong ito ay inaabangan at talaga namang mamamangha ka kung iyong masasaksihan ito. Ang Christmas Island ay tinawag na Christmas Island dahil ito ay nadiskubre noong 1643 ni Captain William Minors ng British East India Company. Ito ay sa araw ng Kapaskuhan, kaya naman tinawag itong Christmas Island. Pero maraming mga nagsasabi na imbis na tawagin daw itong Christmas Island, ay mas maigi raw na tawagin itong Crab Island. Alam mo ba na ang Rubik's Cube ay dating tinatawag na Magic Cube? Ito ay nang una itong ipakilala ng inventor nitong si Erno Rubik, na isang propesor mula sa Budapest sa Hungary. Noong una ang Rubik's Cube o Magic Cube ay isa lamang teaching prop o teaching aid nang lumikha nito na si Erno Rubik. Ito ay noong bandang 1970s. At dahil sa panahong iyon ang komunistang bansa na Hungary ay mahigpit sa pag-i-import at pag-i-export ng mga bagay. Ang Rubik's Cube ay hindi agad nakilala. 1980 na lamang ito sumikat nang ito'y makita ng isang toy specialist na si Tom Kremer, kung saan napansin niya na ang laruan ay merong potensyal. Ang Rubik's Cube ay naisama sa mga toy fairs sa iba't ibang bansa at agad naman itong tinangkilik ng mga tao at naging bestseller agad. At mula nga noong 1980 hanggang 1982 ay tuluyan na nga itong naipakilala sa halos buong mundo. At sa panahon natin ngayon, ang Rubik's Cube ay isa sa pinakasikat na laruan sa buong mundo, kung saan ay humilera pa ito sa hula hoop, sa Lego at sa iba't ibang mga board games. Alam mo ba na itong si Jonah Chana, isang Indiano na nakatira sa Mizoram, India, ay ang sinasabing huling humawak ng record ng may pinakamalaking pamilya bago siya bawian ng buhay, ito lamang 2021. Kung inaakala mo na si Ramon Revilla ang pinakamaraming anak, ay nagkakamali ka dyan. Dahil itong si Shona ay may 94 na anak sa kanyang 39 na asawa. Pero paano ito nangyari? Hindi ito dahil siya ay isang matini idol at isang bruskong lalaki na habulin nga ng mga babae. Kung hindi dahil sa polygamy practice na isinasagawa ng kanyang pinamumunuang sekta, ang Lalpa Koheran Tar o ang The Lord's New Church. Noong 2011 ay naitala ng Guinness World Records ang pamilya nitong si Shona. Ito ay bilang world's largest existing family o world's biggest family. Bagaman tinanggihan ito ni Shona dahil nahihiya yata ang lolo nyo. Ang sektang ito masasabing isang kulto na rin na pinamumunuan nga nitong si Shona ay itinayo ng kanyang tiyuhin na si Kwang Tuwaha. Ito ay noong 1942. Ipinamana ito sa kanyang tatay noong 1966 at ipinamana naman ito ng tatay ni Shona sa kanya noong 1997. At dito na nga siya nagparami ng lahi. Bukod sa 94 na anak, 39 na asawa, ay meron din siyang 14 na manugang na babae at 33 na mga apo. Sa kabuuan ay umabot silang lahat ng 181. Bukod naman sa Guinness ay na-feature din ng pamilya nitong si Shona sa London World Records
at Ripley's Believe It or Not. Alam mo ba na isang kwento ng pag-ibig sa kasaysayan ang nagdala ng inspirasyon sa karamihan? Ito ay ang kwento ng mag-asawang Pradyumna Kumar Mahanandja at ni Lota von Skevin, kung saan ang pag-ibig nila ay pinagbuklod ng pagbibisikleta mula sa India hanggang sa Europa. Nagsimula ang lahat ng itong si Lota ay minsang nagtungo sa India kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa mga panahong iyon ay nag-aaral pa lamang siya, at isang pagkakataon habang naglilibot sa India ay nakita niya at nakilala ang isang binatilyong Indiano na kabilang sa pinakamababang uri ng kaste. Yun bang pinandidirihan at hindi halos nilalapitan ng kapwa niya, mahirap lamang at mistulang batang gubat. Siya ay si PK o si Pradyumna Kumar. Pero sa kabila ng sitwasyon ay talentado naman itong si PK dahil siya ay isang sketch artist. At nang minsang mag-cross ang kanilang landas ay sinubukan ni Lota na magpagawa sa kanya ng portrait. At matapos iyon ay sobrang naging paghanga ni Lota sa kanya ay dahil nga sa kanyang talento. At sa part naman itong si PK ay na-love at first sight naman siya kay Lota dahil nakakabighani naman kasi ang ganda nito. Pinanghawakan din ni PK ang hula o propesiya sa kanya ng kanyang mga magulang na siya na ay magkakaroon ng asawa na isang foreigner at magmumula sa malayong lugar. Tila may kung anong magical at kapangyarihan ang nag-bind sa damdamin ng dalawa, dahilan para agad silang magkagustuhan at naging sila. Kaya naman naisipan nilang magpakasal sa isang native tradition sa India. Kaya nga lang matapos ang kanilang pagpapakasal ay muling nilisan ni Lota ang India at bumalik sa Sweden. Ito'y para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nangako naman itong si Lota na babalik ito sa India. Kaya nga lang ay nadidelay ito dahil sa mga sitwasyon. Dahilan para itong si PK na ang gumawa ng paraan. Ibinenta niya ang lahat ng kung anong meron siya at bumili siya ng bisikleta. At ang bisikletang ito ay ang gagamitin niya papuntang Europa para nga makasama niya si Lota. Bitbit ang $80 at inspirasyon ay ginawa nga ni PK ang paglalakbay. Iniisip niya na kung mamatay siya sa kanyang gagawin, ay umaasa na lamang siya na muli silang magkikita ni Lota sa kabilang buhay. Gamit ang kanyang talento sa pagguhit ay nagawa niya makumbinsi at mapalapit sa mga taong nakikilala niya sa kanyang paglalakbay at natulungan din siya ng mga ito. At isang pagkakataon ay may tinulungan siyang isang babaeng Aleman na naaksidente. At bilang sukli sa kanyang kabutihan ay tinulungan din siya nito at binigyan siya nito ng ticket sa tren nang sa ganoon ay mapabilis ang kanyang pagbiyahe. At sa layong 7,000 kilometers ay muli ngang nagtagpo ang dalawang puso, si PK at si Lota. At kung paano ang hirap ng ginawang pagbiyahe nitong si PK ay ganoon din nilang hinarap ang buhay. Ito'y dahil sa mga humuhusga sa kanila. Pero sa kabila nun ay pinanghawakan nila ang kanilang pag-ibig na tinataglay. At hanggang sa kasalukuyan ay namumuhay sila ng masaya kasama ang kanilang dalawang anak. Alam mo ba na para maipakita ang pagpapahalaga sa pag-iisip sa hinaharap, ang Amazon founder at billionaire na si Jeff Bezos ay naglaan ng $42 million para lumikha ng isang orasan. At ito ay hindi pang karaniwang orasan lamang dahil ito ay tinatawag na 10,000-year clock na nakadesenyo para sumukat ng oras sa loob ng 1,000 taon. Ang creator nito na si Danny Hills ay idinisenyo ang orasan na mag-tiktak kada taon. Meron din itong century hand na gagalaw lamang sa loob ng 100 taon at kuku na lilitaw naman kada 1,000 taon. Ang orasang ito ay itinayo sa lugar na pag-aari ni Jeff Bezos. Ito ay sa isang remote area sa Texas desert kung saan nakalagay ito sa isang 5,000 foot na lalim ng isang tunnel. Ayon sa Long Now Foundation na siyang may hawak ng proyekto. Ang orasan na ito ay gumagana sa pamamagitan lamang ng enerhiya mula sa pabago-bagong temperatura. Samantala ang chime naman nito ay lumilikha naman ng iba't ibang mga bell ringing sequence. Ito ay kada araw sa loob ng 10,000 taon.
Ang orasang ito ay merong 5 room size na anniversary chambers para sa 1 year, 10 year, 1,000 year at 10,000 year anniversaries. At ang isang kwarto naman ay nagpapakita naman ng mga planetary model. Alam mo ba na sa pasimula pa lamang ng kasaysayan, ang ideya sa immortality ay palagi nang hinahangad ng sangkatauhan na nauuwi pa sa obsession. May mga alamat sa iba't ibang panig ng mundo na patungkol sa mga gods and goddesses na walang kamatayan. Maging ang mga kwento patungkol sa mga makapangyarihang superheroes na nagtataglay din ng buhay na walang hanggan. At sa ngayon sa panahon natin, karamihan sa mga sekta o mga pananampalataya ay nag-o-offer din ng buhay na walang hanggan sa kanilang mga katuruan. At sa larangan naman ng siyensya, dahil na rin sa kanilang mga pagkasaliksik ay natutuklasan nila ang ilang mga paraan para bahagyang mapigilan ng pagtanda ng katawan ng isang tao. Nandiyan yung mga beauty products at mga beautification process na mga anti-aging elements. At hanggang sa ngayon ang siyensya ay patuloy na nagsasaliksik. Parang araw mapahaba ang buhay ng isang tao. Parang araw umabot sa buhay na walang hanggan. Pero syempre hindi ito ganong kadali at sinasabing napaka-imposible. Dahil hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin nakakagawa nito. Kaya naman ng iba ay hindi na ito pinaniniwalaan pa at isa lamang daw itong kabaliwan. Pero alam nyo ba na mayroong mga organismo na ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko ay tila mga immortal daw. At ang mga ito ay ang mga tinatawag na hydras. Ang mga hydras ay walang utak at walang muscles. At meron itong kakayahang mag-regenerate. Ito ay para mapagaling ang kanyang sarili sa mga natatamong injuries nang sa ganon ay manatili ang kanyang kalagayan. Samantala ang tinatawag naman na Turritopsis dohrnii o ang tinatawag na immortal jellyfish ay sinasabi ring hindi raw tumatanda. Dahil ang jellyfish na ito ay may kakayahang patigilin o pahintuin ang kanyang lifespan, lalo na sa panahong delikado ang kanyang kondisyon. At matapos iyon ay muli ring makaka-recover sa kanyang polyp stage. At samantala bagaman hindi naman immortal, ay ilan naman sa mga uri ng pagong, pating at ng mga rockfish ay meron namang kakayahang mabuhay ng halos 200 taon. Alam mo ba na ang flying dragons na isa sa pinakakilalang alamat at kwento sa iba't ibang panig ng mundo ay pinaniniwalaan ng ilan na isa raw totoo o nag-exist. Pero alam nyo ba na meron talagang isang nilalang na umiral sa mundo na ikinukumpara sa isang dragon? Ang mga paleontologists ay nakatagpo o nakadiskubre ng ilang mga kamanghamanghang mga fossil sa iba't ibang bahagi ng mundo ng isang giant flying reptiles na tinawag na pterosaurs o winged lizards. Ang pterosaurs ay may wingspan na umaabot ng halos 40 talampakan na halos kasing laki ng lapad ng isang maliit na Cessna airplane. Sinasabi ring ang pterosaurs ay ang pinakamalaking lumilipad na hayop na umiral sa mundo. Ang pinakamabigat na pterosaurs ay nasa 550 pounds. Kung ikukumpara sa pinakamabigat na ibon na nabubuhay sa ngayon, ang Kuri bustard ay nasa 44 pounds lamang. Ang mga buto ng pterosaurs ay natural na magaan lamang. Ito nga ay para sa kanilang paglipad. Meron silang leg na umaabot ng 10 talampakan ng haba at ang mga paa naman ay umaabot naman sa 7 talampakan. At kung pagmamasdan mo ang dambuhalang nilalang na ito mula sa paa hanggang sa ulo, lalo na siguro kung nabubuhay ito at nasa harapan mo, ay aakalain mo talaga na isa itong dragon. Ang Pterosaurus ay nagtataglay din ng napakalaking utak at napakalaking mata. Meron ding makapal na tuka at toothless jaws. Sa ulo nila ay makikita ang isang malaking palong na sinasabing ginagamit nila bilang rudder sa paglipad. May mga ilang mga siyentipiko ang nagsasabing may malalim daw na butas sa ulo at naglalaman daw ito ng kemikal na kanyang ibinubuga sa pamamagitan ng bibig. Sa ngayon ay maraming mga siyentipiko ang nagsasabing tila isang dragon nga ang pterosaur. Ang pterosaur ay may dalawang pangunahing grupo. Ang Rhamphorhynchidae na nag-exist noong Jurassic Epoch o mga 101 million to 146 million years ago.
Samantala ang rhamphorhynchoids naman ay nag-exist naman noong bandang late Triassic epoch o noong bandang 229 million to 200 million years ago. Alam mo ba na ang kanal na tumawid sa Isthmus ng Panama o ang tinatawag na Panama Canal sa Central America ay sinasabing isa sa pinakamagandang nagawa sa larangan ng engineering sa nakalipas na 1,000 taon. Noong 1513, itong si Vasco de Balboa ay nadiskubre ang baybayin ng Panama. Sa paglipas ng panahon, ninasa ng mga mangangalakal at ng mga empire builder na sana raw balang araw ay makalikha ng isang shortcut na pwedeng daanan ng mga barko mula Atlantic patungong Pacific. Yun nga ay sinasabing dako o sa Panama Isthmus, kung sana hindi na sila dadaan at mapapagastos pa ng biyahe sa layong 12,000 mile journey sa South America. At makalipas nga ang 200 taon, ay maraming mga nagnasa pa at nagkaroon ng ideya na pwede nga raw gumawa ng isang channel sa nasabing lugar o sa nasabing bahagi nga ng Panama. Pinasimulan ng paglikha nito ng ilang mga bansa at kumpanya, pero kalaunan ay agad ding nalugi ang mga ito at naitigil lang proyekto. Natapos lamang ang kabuuan nito nang pumasok sa eksena ang Estados Unidos sa ilalim ni Teddy Roosevelt noong 1914. At sa panahon ding iyon ay ito ang sinasabing pinakamalaki at pinakamahirap na proyekto kung saan ay kinakailangan ng libo-libong mga trabahador at sinasabing gumastos naman ng $350 million. Ang 48-mile na kanal na ito ay nilagyan ng mga artificial na mga lawa at serye ng mga chambers na kung tawagin ay locks. Ang mga locks ay nagagawang iangat at ibaba ang mga barko gamit ng tubig, nang sa ganon ay makatawid ang mga ito. Dahil may mga bahagi ng kanal na pataas at meron ding pababa. Ang mga locks na ito ay sinasabing isa sa pinakamahalagang nagawa sa bahagi ng kanal para maging posible ang pagdaan nga rito ng mga barko. Pero sa kabila ng tagumpay na iyon, ang proyekto ay maraming buhay na kinuha dahil sinasabing umabot ng 30,000 katao ang binawian ng buhay dito. Pero ang lahat ng binawian ay hindi dahil lamang sa konstruksyon, kung hindi dahil sa mga karamdaman o sa sakit na dala ng kagat ng lamok tulad ng malaria at ng yellow fever. Mabuti na lamang at naging matagumpay ang kampanya nitong si Dr. William Gorgas para sa pagtuksa ng mga nasabing lamok, nang sa ganon ay mabawasan ang pagkakasakit. Alam mo ba na speaking of malaria, ay sinasabing isa raw ito sa pinakamatandang sakit na nag-exist sa buong mundo. Ilan sa mga ebidensya ayon sa mga eksperto ay ang natagpuan ng mga parasite sa libingan nitong si Paraon Tutankhamun. Dahil ng mga parasite daw na ito na kasamang na-preserved sa mga libingan ay nang suriin ng DNA, ay nakitaan nga ito ng presensya ng pagiging malaria. Pero alam nyo ba na ayon din sa mga scientists, ay higit pa raw sa 3,500 years o sa panahon ng mga paraon ang tanda ng sakit na malaria. Dangan nga lang ang unang ebidensyang nagpapatunay na matagal na nga ang nasabing karamdaman ay sa libingan nga nitong si Tutankhamun. Pero itong si Tutankhamun ay hindi naman binawian ng buhay dahil sa nasabing karamdaman. Alam mo ba na ang 1969 flight ng Apollo 11 mula sa mundo hanggang sa buwan ay isa sa sinasabing pinakatumatak na husto sa kasaysayan? Dahil syempre sa misyong ito ay unang nakatapak sa buwan ang tao. Pero ang tanong ng iba, lalo na yung mga mahilig sa conspiracy, tao nga ba ang unang nakarating sa buwan? Matapos ang flight ng Apollo 11, sunundan naman agad ito ng pagkalat ng mga kwento patungkol sa mga aliens daw sa buwan. Ito'y ayon kasi sa isang ulat ay itong sila Neil Armstrong daw at Edwin Buzz Aldrin ay meron daw na mataan ng mga aliens sa buwan. Pero ang ulat daw na ito ay binilak ng NASA para wag kumalat sa publiko. Ayon nga sa dalawang pamosong astronaut ay may nakita raw sila na kakaibang spaceship sa buwan at nai-record pa nga ng NASA ang usapan nang tanungin nila ang dalawang astronaut sa buwan kung ano ba ang nakita ng mga ito dito.
At ang sagot ng mga astronaut ay nakakita raw sila ng mga malalaking spacecraft. At sa patuloy na pagkalat ng issue patungkol nga sa misteryosong mga alien daw sa buwan, ay marami ang naging interesado rito. Ayon sa mga kwento-kwento, ang ginagawa raw ng alien sa buwan ay pagmimina, kung saan naroon daw ang kanilang mothership at ang kanilang namang ilang mga maliliit na spaceship naman ay pinapadala sa ating daigdig na siyang namamataan ng ilang mga tao. At dahil nga nasa buwan daw ang mga aliens, ay naging dahilan nito ng NASA para wag silang magtayo ng base dito. Dahil tiyak na makakabangga daw nila ang mga extraterrestrial sa lugar na iyon. At ayon pa raw mismo rin kala Armstrong ay mas advanced daw ang teknolohiya ng mga aliens na kanilang nakita. Hanggang sa naglitawan pa ang ilang mga litrato patungkol sa mga aliens na nasa buwan nga. At sinasabing kumalat pa rin daw ang recorded conversation ng dalawang astronaut sa NASA. Pero ang tanong, totoo nga ba ang mga ito? Hanggang noong 1980, sa isang interview ng Omni Magazine, sa isang astronaut na nagngangalang Gordon Cooper na bahagi ng mga misyon na Mercury 9 at Gemini 5. Ayon sa kanya, nang siya ay tanungin ng reporter ng magazine, ay isiniwalat niya at ikinuwento niya ang patungkol sa mga aliens na nakita sa buwan nitong sila Armstrong at Aldrin. At ang kumakalat din daw na recorded na pakikipag-usap nila sa NASA ay peke raw lahat. Gawa-gawa lamang. Nang sa ganoon ay magkaroon ng conspiracy. At nang muling tanungin pa ng reporter itong si Cooper kung siya mismo sa kanyang experience sa pagiging astronaut patungkol nga sa mga UFO kung may na-encounter ba siyang mga ganitong bagay. Tumugon naman siya rito at sinabi niyang maramihan naman daw sa mga nakikita na UFO sa ating mundo, lalo daw noong bandang 1950s ay ang mga eroplano o ang Air Force ng Germany lamang. Pero sa kabila naman nun natutol siya sa pagkalat ng mga impormasyon nga na meron nga raw aliens sa buwan, ay hindi niya rin naman inaalis ang kanyang paniniwala na baka totoo nga ang mga aliens basta magkakaroon lang daw ng matibay na ebidensya. Alam mo ba na sa maniwala ka man o sa hindi, ang ideya sa artificial intelligence at automata ay matagal nang nag-exist, mga 2,000 years ago na. Ito ay sa Greek mythology. At ito ay ang alamat ng sinasabing kauna-unahang robot na nagngangalang Talos. Ang pangalan niyang ito ay related kay Zeus dahil sa isla ng Crete, itong si Zeus ay tinatawag na Talios. At sa ancient Greek dialect, ang salitang Talios ay nangangahulugang araw. Ayon sa Greek legends, itong si Talos ay hindi isang tao, kung hindi isang automation na nilikha ni Zeus. Sa isang bersyon naman sa Greek mythology, ay nilikha naman siya ni Hephaestus, ang god of fire and iron. At sa isa pang bersyon, siya naman ay anak ni Lacres at ni Hephaestus. Sinasabing itong si Talos ay unang na-mention ng nagngangalang Hesiod noong circa 700 BC. Si Talos ay son of God ng mga taga-Crete. At sinasabing siya ay pinagkaloob nitong si Zeus sa hari na si Minos. Ito ay para protektahan ng Crete sa mga mananakop. Ito ay ayon sa Greek author na si Apollonius Rhodius. At ayon naman kay Plato, ito raw si Talos ay binabantayan ng Crete sa pamamagitan ng 3 beses sa isang araw na pagrurubing. Ito ay sa kabuuan ng isla. At dahil sa malaki ang isla ng Crete, ay hindi ganong kadali ang pagbabantay dito. Pero sinasabing ito namang si Talos ay isang nambuhala o isang higante. Kung may mga pagkakataon daw na papalapit na ang barko ng mga kaaway ng Crete, ay to the rescue na kagad ang robot na si Talos. At syempre, wawasakin niya ang mga ito nang sa ganon ay mailigtas ang kanyang nasasakupan. Bukod pa rito, ito raw si Talos ay tagapagpaalala sa mga taong nasasakupan niya na sundin palagi ang mga divine laws. At hanggang sa kasalukuyang panahon, ang kwento nitong si Talos ay sinasabing isa sa kahanga-hanga sa mythological story o mythological world na na-adapt na rin sa mga makabagong pelikula. Sa susunod ay panibagong lineup na naman ng mga kaalaman ang ating ibabahagi para sa mga tulad niyong gustong matuto. Muli maraming salamat sa inyo mga paos at see you sa next episode. Bye bye.